Mga kabuhay OFW, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Mayroon tayo ditong pump motor na single phase, no? Ay ayaw gumana yung pump natin. Mayroong power supply naman, pero walang kaugong-ugong yung pump motor natin. Okay, kaya ngayon ang gagawin natin ngayon, dapat magkakaroon ng supply yung overload na yan, no? Kaya ang gagawin natin ay click lang natin yung limit switch niya or yung micro switch niya. Okay, ibig sabihin magkakaroon na sana ng supply yan. At yan, dyan pa lang ay wala na siyang power supply na dumaan. Ibig sabihin mismong contactor na ang may problema. Okay, kahit dyan naman sa baba mas lalo na kasi nga doon naman din siya nagko-connect, you know. Kaya ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng bagong contactor, at ito yung luma, no, na chinik natin. Kaya uulitin pa rin natin, no, para makita talaga at clear. Kaya ang gagawin natin dyan ay mag-direct tayo doon sa coil niya, kasi ang supply ng coil natin ay 220 pala. 220 ang supply ng coil natin, at nag-jumper tayo dyan sa taas, no, para makita talaga natin kung may dadaan bang supply. Okay, naka-on na siya. Ulitin pa rin natin yung proseso na pag-check natin. Dyan sa taas mayroon talaga yan, mayroon siyang 220, yan, mayroon siyang power supply. At dito sa baba dapat talaga magkakaroon yan para gagana yung motor natin or yung pump, kaso wala, di ba? Okay, ang gagawin naman natin, kasi mayroon tayong bago, mayroon tayong bago dito. Ganun din yung gagawin natin para makita nyo, no? Naka-direct siya sa coil, tas nag-jumper man sa taas para sumasupplyan niya yan. Okay, ganun lang din. I-check pa rin natin yung power supply. Dapat sa gitna pati sa baba ng overload mayroong power supply kapag nakaano na yung contactor natin. Okay, yan, kita nyo na yan, no? Kuha na lang natin tong dapat magkakaroon ng supply yan. Yan, 220. Tapos dyan sa gitna dapat mayroon yan para gagana yung pump motor natin. Yan. Kung mayroong power supply dyan, tapos pagdating sa baba wala, ang pinaka problema naman din dyan yung overload naman din, di ba? Ang kaso dyan pa lang sa gitna wala na, contactor lang may problema natin. Yan, okay na siya. Yun na yung ikakabit natin. Tapos yung luma ay magpaparequest din tayo para may spare tayo, you know? At least ay nakuha na natin yung problema niya. At yan na nga mga kabuhay OFW, ay habang i-remove natin yung ibang mga wire at nagwa-wiring naman tayo dyan. At antayin lang natin dyan, kasi iti-testing din natin dyan kapag mayroon na. Kapag okay na siya lahat, you know? Antay-antay na lang tayo para pagkatapos natin check lahat ng pagwa-wiring, siyempre mag-testing talaga tayo. Ayan na, lagyan natin ng power supply na 220, kasi 220 lang naman yung supply ng pump motor natin. Okay, pero bago natin yan i-check, siyempre paanda rin, i-check muna natin o double check muna natin yung mga connection dyan, kung may mali ba o wala, para sure tayo. Yan, at yan. Okay, para makita nyo rin, at ayan na, naka-back na yung camera natin. Yan na yung limit switch nya or micro switch nya, you know, on at saka off. Yung tinuro ko, yun yung off nya, yung on nya. Yung sa kabila, yun yung off. Okay, mayroon bang power supply? Mayroon. Okay, ang gagawin natin nandyan ay
ano natin yung micro switch dyan. Yan, ibig sabihin gagana na yung contactor natin. Tapos ay i-check naman natin tong power supply niya, ulitin natin. Okay, check natin yung power supply. Mayroon siya. Dapat pati sa baba kung saan man nakakunik yung wire ng pump motor natin, dapat ay mayroon din yan. Kung okay na ba? Okay na mga kabuhay OFW. Kaya doon na tayo sa actual, At ito yung amperahe ng pump motor natin mga kabuhay OFW, 6.5. Yung normal ng natin sa pump motor ay 7.4. Ang max niya ay nasa 10. Kaya dito tayo sa normal, i-setting natin ang 7, para pagsapit ng 7, magti-trip yung overload natin. Okay? Yun lang mga kabuhay OFW. Thanks for watching.